Sa paghugot ng Haring Dalakitnon sa kanyang nagbabagang espada, kasabay ng kanyang pagbibigay ng babala sa mga aswang, nakaharap ng magkapatid ang dalawang anak ng kasalukuyang may hawak ng sinumpang talim. Walang iba kundi si Nathaniel. Nang medyo napaurong ang mga aswang na hinihinala rin ni Noriel na mga asbo dahil sa pagpapakita ng mga dalakitnon, at hindi lang basta dalakitnon, dahil sa kasama pa nila ang kanilang makapangyarihang hari. Di nila siguro sukat akalain na ang hari ng isa sa mataas na uri ng engkanto ay kasama rin pala ng pamilya ng may hawak ng balaraw, dahil nagwika ang isa sa mga asbo ng, Bakit nila kasama ang isang hari? Tagilid tayo dito. Pag nakialamang mga engkantong yan. Boses ng aswang na pangungusap nito sa kanyang mga kasama. Narinig naman yun ng magkapatid. Nang walang sabi-sabi, bigla na lamang nakarating si Noriel sa kinalalagyan ng isang aswang malapit sa kanilang harapan. Ginamit niya ang opensa ni Burias, ang bilis ng hangin. At binigyan agad ni Noriel ng halimbawa ang mga yun nang kayang gawin ng kanyang dalawang mutyang tangan dahil sa pagbaon ng hawak ng kutsilyo ni Noriel sa katawan ng aswang. Nasunog iyon sa harap ng maraming asbo. Nakita nila kung paano tupukin ng isang mutya o gabay ni Noriel ang kanilang kasama. Lumayas na kayo sa madaraanan namin. Hinihintay kami ng aming ama. Ngayon, kung makikipagmatigasan kayo sa amin, matutulad lang kayo sa kasama nyo. Babala ni Noriel sa pagbibigay pa lang ng halimbawa sa mga nilalang. Ngunit mas lalong nagngit-ngit sa galit ang mga aswang sa nangyari. Kaya naman nag-angil ang mga yon ng galit na galit. Pero nagsibunutan naman ang mga dalakitnon ng kani-kanilang mga nagbabaga namang punyal. Haring Ginos, salita naman ni Freya dahil sa nag-aamba na isang digmaan sa gitna ng kalsadang iyon na kanilang tinigilan. Yvonne, huwag ka nang makipaglaban. Kami na ang haharap sa mga to, kasama ang anak ni Nathaniel na lalaki. Bantayan mo na lang itong babae, si Freya. Masusunod, malari. Tugon naman ni Yvonne. Sa pag-aangil nga ng mga asbo, sa unang hakbang ng Haring Ginos, bigla na lamang bumilis ito at naglaho sa normal na paningin. Pero bilis lang niya talaga yun. Tatlo agad ang tumumba sa ginawa niyang pag-atake gamit ang nagbabaga nitong espada, habang nag-aangil pa lang ang mga aswang. Kaya't nung nangyari yun, umpisa na ng bakbakan sa daan. Habang binabantayan ni Yvonne si Freya, sumulong si Noriel at dito niya ginamit ang mga bagay na turo sa kanya ng kanyang ama sa pakikipaglaban sa mga aswang. Rambulan na. Kaya't sa bawat pagtama ng kutsilyo na hawak ni Noriel sa katawan ng asbo, agaran na nagliliyab ang mga yun dahil sa opensang ibinibigay sa kanya ng mutya ng apoy. Sa kanyang paggalaw naman ay gamit nito ang bilis ng hangin ni Burias. Samantalang sa kada bikwas naman ng Haring Ginos ng talim ng kanyang nagbabagang espada, nangingisay ang kanyang mga nasusugatan. Ganun din ang kanyang mga alagad. Doon ay napanood ni Freya kung paano makipagdigma ang mga bantay niya na ipinamana ng kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon. Labis ang pagkamanghanon ni Freya na ganun pala kahiwaga ang mundong ginagalawan ng kanyang ama. Napapapikit na rin lamang ito sa kada wasiwas ng hari ng espada niya at ng kanyang mga alagad sa pagpaslang sa mga aswang na nagnanais silang saktan ng kanyang kuya.
Dahil napakabagsik palang makipaglaban ang kaibigan ng kanyang ama, hindi nagpapakita ng awa ang angkan noon ng mga dalakit noon sa kanilang mga kalaban. At tahimik lang naman na nanonood si Ibon dito na nasa tabi lang ni Freya. Samantalang pag-aalala naman ang nararamdaman ni Freya sa kanyang kuya habang nakikipaglaban din ito. Dahil sa kada hakbang noon ni Nuriel, baon ng patalim, ilag sa atake ng aswang, ikot nito ng katawan, paghiwa na naman niya ng patalim niyang hawak sa kahit anong parte ng aswang na susubok na lumapit sa kanya. Bikwas ng hari ng espada, taksak ng kanyang mga alagad sa mga nagbabaga nilang punyal sa mga aswang. Nagmistulang gera ang pangyayari ng gabi na yun. Dahil sa kada mapapas lang ni Nuriel ay may mga dumarating pang mga aswang. Kaya't sa paghingal ni Nuriel, sa pagod nito sa pakikipaglaban, wala na siyang napagpilian kundi tawagin ang mga gabay ng kanyang mga gabay na si Kapwang Bulod. Kahit alam ni Nuriel na malakas na makabawas yun ng puder nito, sa paglitaw ni Kapwang Bulod, hiwalay ng kaluluwa ng isang aswang sa katawan nito. Dahil sa patama ng palakol ni Kapwang Bulod, nagtuloy-tuloy ang labanan sa gitna ng daan. Kasama ni Nuriel ang 3 gabay dati ng kanyang ina at ang tagapagbantay ni Freya na salin din naman ng kanyang amang si Atan. Pero habang nagaganap naman ang labanan, sinamantala naman ng lalaki na bihag nila Nuriel nang bumukas ang pintuan ng sasakyan. Sunod doon ang pagkahulog ng lalaki doon dahil sa kanyang sapilitang pagbaba. Hindi naman yun namalayan ni Freya dahil sa nasa bandang harapan siya ng truck. At dahil nga sa kaguluhang nangyayari, doon nakatuon ang pansin nito. Kaya't pagbangon ng lalaki, tumakbo na ito papalayo kahit na nakatali pa ang kanyang mga kamay. Samantalang sa bakbakan naman na nagaganap ay batid na ng mga asbo ang kanilang pagkatalo. Dahil sa kumpas ng Haring Dalakitno ng kanyang espada ay mas lalong nadagdagan pa ang mga alagad nito. Kaya't, "Atras! Atras tayo! Makakabaho rin kami sa inyo! Hindi nyo alam kung gaano ka-impluensya ang nakalaban nyo, Totoy! Hindi pa tayo tapos!" Bigkas nung aswang. Tapos ay unti-unti nang nababawasan ang mga yun. Hanggang sa huling saksak ni Nuriel ng hawak ng patalim, nawala na ang mga asbo. Nanalo ang magkapatid noon sa unang pakikipaglaban nila sa mga asbo na humarang sa kanilang daraanan. Nang makita na ni Kapwang Bulod na wala nang nag-aambang panganib sa kapaligiran, naglaho na rin ito sa pagpapaalam niya kay Nuriel. "Mga anak ni Nathaniel, karanganan namin ang nakatulong sa inyo. Hanggang sa muli." Sa mga ilang salita naman ng Haring Dalakitnon sa harap ng magkapatid ay naglaho na rin ito kasama ang kanyang mga mandirigma. Nang sasakay na ang magkapatid sa truck, doon na nila nakita na wala na ang kanilang bihag. "Lintik, natakasan tayo, Freya," salita ni Nuriel ng panghihinayang. Ngunit wala na rin silang magagawa pa ng mga oras na yun at mag-aaksaya na lamang sila ng oras kung hahanapin pa nila ang kanilang bihag. Iniisip din kasi ng magkapatid na baka hindi pa nakauwi ang kanilang ama at delikado ang kanilang ina sa bahay nila. Dahil nga sa mga binitawang salita ng aswang bago tumakbo ang mga yun papalayo.
Nag-aapura ng umuwi nun ang magkapatid. Oras pa ang lumipas ay narating na nila Freya ang kanilang bahay, at sa pagbaba nila, gising pa noon si Hazel dahil hindi rin pala siya makatulog. Tama ang magkapatid. Hindi pa rin kasi dumarating din ang padre de pamilya. Wala na rin naman kasi itong pasabi kay Noriel nung mga oras na naghiwalay sila. Alalang-alala noon ang kanilang ina dahil sa sinabi na noon ni Noriel at Freya ang nangyari sa kanila sa daan. At laking pasasalamat na lamang noon ni Hazel na walang nangyari sa kanyang dalawang anak. Ay, hanggang ngayon mga anak, pilit pa rin tayong hinahabol ng nakaraan namin ng inyong ama. Akala ko sa ginawa ng inyong ama na paglayo niya sa buhay natin sa Balaraw ay matatahimik na tayo ng lubusan. Nangangamba ako na baka babalik ang 13 talim ng inyong ama dahil sa mga nagaganap na kaguluhan na to. Mga bigkas ni Hazel ng pag-aalala dahil sa mga nagaganap na naman na kaguluhan sa kanilang pamilya. Nang gabing yon, si Freya ay nagpahinga na at si Noriel naman ay kasama ang kanyang ina na naghintay sa pagdating ng kanilang ama. Ngunit hanggang sa makatulog na si Hazel at Noriel sa sopa ay walang dumating na Nathaniel. Hanggang sa sumapit na naman ang kinaumagahan, wala pa rin si Atan. Kaya't nagpasya si Noriel na pumunta sa bukid sa kanilang palaisdaan. Pero ni anino ng kanyang ama noon ay wala rin siyang nakita. Kaya't nung pahapon na, pagkatapos ng pagpapakain ng mga isda, ay umalis na rin ito doon at minabuti nitong dumaan muna sa lugar ng magiging biyanan niyang si Esmeralda para dalawin si Diwata, ang kanyang nobya na malapit niya na ring pakasalan. Sa mga panahon naman na to ay hindi na gaanong karamihan noon ang lupain nila Esmeralda dahil naibenta na halos ang kalahati ng kanilang hasyenda. Nabenta nila ito sa isang maimpluwensyang tao na ang pangalan naman ay si Senyor Feliciano. At ang iba pa sa mga lupain ay ibinahagi na ni Don Pording ang ilang ektarya sa mga tauhan niya noon na matapat na naglingkod at tumulong sa kanyang pagsasaka sa mahabang panahon nung nabubuhay pa ito. At ang tanging natitira na lamang kay Esmeralda ay ang mansyon at ang ilan pang lupain. Pero masasabi pa ring may kaya sina Esmeralda sa mga panahong ito dahil ang napangasawa naman niya ay may katayuan din sa gobyerno. Pagkatapos makabisita ng saglitan ni Noriel kina Esmeralda ay dumiretso na rin itong umuwi. Inaasahan nga ni Noriel noon na madarat na niya ang kanyang ama sa pag-uwi niya. Siguro dahil naninibago na ito sa isang gabi at isang araw lamang na pagkawala ng kanyang ama. Madalas kasi sa pang-araw-araw nilang pamumuhay ay araw-araw niya itong kasama sa kanilang palaisdaan mula nung graduate na ito. Ngunit sa pagdating ni Noriel, Nay, si Itay, andyan na ho ba sa loob? Bungad na tanong ni Noriel sa kanyang ina. Ngunit, ala pa anak. Kanina ko pa nga rin siya hinihintay, pati ang kapatid mo. Napapaisip na rin ako tuloy kung anong nangyari sa kanya. Pero huwag kang mag-alala anak. Alam kong di naman mapapahamak ang ama mo. Alam ko kung papaano mag-isip yun. At alam ko rin na kung ano man ang ginagawa niya ngayon ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Wika ni Hazel, pero bakas mo pa rin sa kanyang mga mata ang paghihintay nito kay Nathaniel. Nang maiba ng usapan ng mag-ina, nung tinanong ni Hazel kung saan nanggaling ang truck na ginamit ng magkapatid sa pag-uwi. Dahil kanina pang ang umaga nakita yun ni Hazel. Nauna kasing lumabas si Noriel nung umaga. At ayon kay Hazel, ang alam niyang nagmamay-ari ng mga ganong truck sa lugar na malapit din sa kanila ay si Senyor Feliciano.
Pero hindi sigurado si Hazel kasi nga baka nga naman may ibang nagmamay-ari nun. Napaisip na nun si Nuriel, pati si Hazel, dahil kung sino man ang nagmamay-ari ng truck na yun ay siguradong may kaya yun sa buhay. Dahil sa mga panahon na ito ay tanging ang may mga maraming salapi lamang ang talagang makakabili ng sasakyan. Kaya hindi lalayo na pagmamay-ari yun ni Senyor Feliciano. Ngunit bakit? Bakit niya ipapadukot si Freya? Hindi kaya interesado siya sa 13 talim? Pero paano nito nalaman ang patungkol doon? At ano naman ang gagawin niya doon kung sakali? Yun ang naglalaro sa isipan ng mag-ina. Samantalang si Freya noon ay nagsasaing na para sa panghapunan. Dahil hindi nga muna ito pinapasok ng kanyang kuya at nanay dahil sa mga kaguluhang nangyayari. Hanggang sa lumipas na naman ang liwanag ng araw na yun, wala pa ring Nathaniel na dumarating. Kaya't pagkatapos maghapunan ng pamilya ay kanya-kanya na silang pamamahinga. Ngunit maya-maya pa sa pagkagat ng dilim. Bunot ng talibong ni Nuriel. Ramdam niyang parang may mga lilibot-libot na mga nilalang sa labas ng kanilang bakuran. Kaya naman ay bukas nito ng pintuan. At ihip ng hangin sa labas, sabay lilinga-linga siya sa paligid. Maya-maya pa ay nakarinig na si Nuriel ng mga pagtunog ng mga tuyong dahon at damo sa labas ng bakod nila. Nang may nagsalita mula sa labas ng bakod nilang kawayan. Iya, nandito kami para kunin ang talim. Ibigay niyo sa amin ang talim kung gusto niyo pang mabuhay, mga angkan ng antingero. Kahit na aninag lang naman ni Nuriel ang nilalang na yun, sumagot naman siya ng, "Hindi nga kayo makapasok sa bakod namin eh. Paano nyo kami magagalaw, mga aswang kayo?" Oo, aminado kami na matindi ang bakod ng inyong parang sa mga katulad naming mga nilalang. Pero eto ay siguradong makakadaan na. Putok ng baril. Pero hindi naman yun ipinaputok kay Nuriel, kundi parang warning shot lamang yun para sa kanya. Kinabahan si Nuriel. Tama ang sinabi ng nilalang sa dilim. May mga armas sila, mga baril. Sa putok na yun ay nagising na rin sina Freya at Hazel at lumabas pa sila ng pintuan. Kaya't, "Inay! Freya! Dumaba kayo!" sigaw ni Nuriel dahil sunod-sunod na putok ang nangyari. Pinaulanan ng bahay nila Atan ng bala. Pero saglit lang. Nag-iba ang direksyon ng pinuputukan ng mga yun. Dahil sa parang may nakakalaban na rin sila sa labas ng bakod. Hanggang sa nanahimik na lang bigla ang paligid. Nang bigla nang nagbukas ang trangkahan nila Nuriel at nakita nito ang nagliliwanag na patalim dahil sa mga nagbabagang letra na nakaukit doon. Sabay rinig niya ng boses na, "Nuriel! Hazel! Freya! Ayos lang kayo!" Nang marinig yun ng pamilya, yun ay walang iba kundi si Nathaniel na hawak ng muli ang 13 talim ng balaraw. Sa paglitaw ni Atan mula sa dilim, kasunod naman nito ang 3 makalumang gabunan sa likod niya na siyang kasama niyang tumapos ng mga kalaban sa labas ng bakuran. Tatay! Tatay! Salita ni Nuriel. "Sina Freya at nanay!" Dagdag pa nito. Dali-daling lumapit ang mag-ama noon upang tignan ang mag-ina sa loob ng bahay nila.
Di kasi nila makita sa bungad ng kanilang pintuan ang mag-inang si Freya at Hazel. Ngunit bago pa man sila nakapasok sa kanilang bahay, nakita ng dalawa ang pagliliwanag ng loob ng kanilang bahay. Nang sinipat nila ito sa loob mula sa labas. "Mahal! Hazel!" salita ni Athan. Doon ay bumungad sa kanila ang isang napakatangkad na nilalang na may ginintuhang buhok na mahaba. "Aring Genus," salita ni Athan. "Huwag kang mag-alala, Nathaniel. Nasa mabuting kalagayan ang iyong mag-ina. Natawag ako ng iyong anak bago pa man sila tinamaan ng mga delikadong armas na maaaring kumithil sa kanilang buhay. At nabigyan ko sila ng baluti bago sila dumapa." Paliwanag ng Haring Genus, sabay labas na ni Freya at Hazel, sabay ng pag-alis ng Haring Dalakitnon sa pintuan, at yumakap na ang dalawa. Si Freya sa kanyang tatay, si Hazel naman sa kanilang panganay. Salamat Genus," wika ni Athan kay Haring Genus na nasa loob ng bukana ng pintuan. "Walang anuman, kaibigan kong Nathaniel. Hanggang sa muli." Sa huling bigkas ni Haring Genus ay naglaho na rin ito at bumalik sa kanilang mundo. At doon ay nagyakapan na ang buong pamilya ni Athan. Pagkatapos ng kaguluhan ng gabing yun, si Noriel, Athan at ang tatlong makalumang gabunan kabilang si Timot ay sinunog ang mga nilalang na sumugod sa kanilang pamamahay noon. At habang nasa harap na ang 5 sa nag-aalab ng apoy, nag-usap ang mga ito dahil sa matinding panganib na kinakaharap ng pamilya ni Athan. At dito na inilahad ni Athan ang nalaman nila sa asbo na kanilang dinurog ni Timot upang umamin kung sino ang may ulo ng lahat ng plano para sa pagkante sa pamilya ni Nathaniel nang dahil lamang sa pagkuha ng 13 talim. Kaya't inumpisahan ni Athan ang pangungusap niya sa ganito: "Anak, mga kaibigan ko, Timot, sa nalaman natin, isang malaking gulo nga ang mangyayari hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Noriel, anak, hindi ko alam na nung mga panahong kasama pa namin si Don Pording, nung wala ka pa, may nagnanasa na pala sa 13 talim. Sa isa sa mga naging bisita niya nung araw ng selebrasyon ng pagkakaligtas namin kay Esmeralda. At yun ay walang iba kundi si Senyor Feliciano." Ano? Tay? Pero paano naman kaya nalaman ni Senyor Feliciano ang kapangyarihan ng balaraw na hawak nyo? Anak, alam yun ng ninong Timot mo. Maaaring nasaksiyan nila ang pakikipaglaban namin ng iyong ina, kina ninong Timot mo, nung mga panahong magkalaban pa lang kami. Ano tay? Nakalaban nyo si Ninong? Oo. Hindi ko pala nasabi sa'yo, Noriel. Nakalaban namin ang iyong ama dati. Dahil ang isa sa namumuno rin sa pamilya namin ay nagnais din kasi na makuha ang 13 talim sa iyong ama. Kaya nagkaroon din ng mahabang hidwaan ng iyong ama at ang lahi ng mga makalubang gabunan. Pero masyadong mapanganib ang tatay mo para sa mga kagaya namin. Hanggang sa nagbago na lang ang ihip ng hangin at nakilala ko si Apo Iraya na siyang nagpabago ng paniniwala ko. Kami ng aking mga kasama, Noriel. Kaya't minabuti na lang namin na maging kaibigan ng iyong ama dahil mabuti naman siyang tao. At tignan mo naman, Noriel, naging ninong pa ako ng isa sa mga anak niya. Walang iba kundi ikaw. Oo, totoo ang sinasabi ng ninong mo, Noriel. Pero nangangamba ako na itong mga asbo na pinamumunuan ni Senyor Feliciano ay hindi kagaya ng lahi nila Timot na marunong magbago. Para kasi silang mga asong ulol. Di anong gagawin natin, tay?
Ngayong nalaman na natin na si Senyor Feliciano pala ang may pakana ng lahat ng to. Balita ko tay, mayaman na mayaman daw yun eh. Yun nga ang iniisip ko anak. Kaya nga hindi tayo pwedeng basta na lang sumugod at paratangan siya ng mga bagay-bagay na kung ano-ano. Dahil sa impluwensya niya, pwede niya tayong ipakulong at gawan na lamang ng kaso. Kaya't ang iniisip ko, Noriel, ay ibenta na lamang ang mga ari-arian natin dito at babalik na lamang tayo sa Cotabato. Wika ni Atan. Ano? Tay? Pero paano lang pag-aaral ni Freya? Tsaka paano na yung kasal ko kay Diwata? Sa pag-aaral ng kapatid mo, wala namang problema. Dahil pwede naman tayong maghanap ng eskwela na naaangkop sa kursong kinukuha ng kapatid mo. At ang kasal mo, kailangan na nating idaos yon sa lalong madaling panahon. Sapagkat pag nagtagal pa tayo dito, ay baka mapahamak na tayo lahat. Hindi lang ako, o ikaw, o ang nanay mo at ang kapatid mo. Pati ang mapapangasawa mo. At ang masaklap ay pati ang pamilya rin ni Diwata. Pag napakasalan mo na si Diwata, ay may karapatan ka ng magdesisyon para sa buhay niyong dalawa. Dahil alam kong hindi papayag si Esmeralda na mailayo rin sa kanya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya't kailangan mo muna ng karapatan bago natin isagawa ang plano. Kaya't huwag mo munang sasabihin ang mga nangyayari o mangyayari sa magiging asawa mo. Lalo na sa magiging biyanan mo kung bakit tayo nag-aapurang idaos ang kasal niyo ni Diwata. Pero tay, bakit kailangan nating tumakbo? Kaya naman natin ang mga yun, di ba? At isa pa, tignan nyo, hawak nyo na ang inyong balaraw. Anak, pakinggan mo muna ako. Salita ni Atan sabay hawak sa isang balikat nito ng isa niyang kamay, habang hawak ng isa niyang kamay ang 13 talim. Makinig ka. Nasaksihan ko na ang digmaan at napagdaanan ko na lahat yan kasama ang iyong ina laban sa mga nilalang ng kadiliman. At ayaw ko ng pati ikaw at ang iyong kapatid ay maranasan nyo ng maraming beses pa. Pero tay, ano pang silbi ng mga tangan natin kung hindi rin lang naman natin gagamitin? Rason ni Noriel. Alam mo anak, ang mga tangan at ginagawa nating panata para sa karunungang meron ng pamilya natin ay dinisenyo para makatulong sa kapwa. Kaya nga kahit wala na ang mga mutya ng ina mo, nananatili pa rin itong manggagamot sa mga kapuspalad na walang kakayahan na magpagamot sa ospital. Ang gusto ko lang maintindihan mo anak, ay ayaw ko nang magawa mo pa ang mga pagkakamaling nagawa ko sa nakaraan. At gusto ko rin lang malaman mo na ikaw na anak ko, kayo ni Freya ang tanging totoong kayamanan lang na meron kami ng iyong ina. Ang makasama kayo ng matagal sa mundong ibabaw. Yun ang tunay na kahulugan ng buhay. Kung narinig mo lang sana ang prinsipyo ni Don Purding, ang ama ng magiging biyanan mo, bata ka pa kasi nun eh. Pero ang isang bagay na natutunan ko lang kay Don Purding ay wala kang madadalang kahit anong bagay pag pumanaw ka na. Dahil ipinanganak tayo na walang kahit anong bagay na dala at mamamatay din tayong walang wala. Anong ibig kong sabihin doon anak? Tanong ni Atan, ngunit hindi naman naimik si Noriel at napalunok lang ito ng laway sa pangangaral ng kanyang ama. Kaya't ipinagpatuloy ni Atan ang mga nalalaman na niya sa buhay upang ipangaral kay Noriel. Lahat ng bagay o kayamanan Noriel dito sa lupa ay mananatili sa lupa. At ang tanging meron lang talaga ang mga tao o ng mga nilalang na kayamanan ay ang oras. Oras para mabuhay. Kaya't ayoko nang sayangin ang oras na yun o paiksiin pa dahil lang sa pagkikipaglaban o mapatunayan lamang na kaya natin sila. At ayaw kong isugal ang buhay nyo o ang buhay namin ng inyong ina dahil lamang sa alam nating makipaglaban sa mga nilalang sa kadiliman na siyang gustong kunin ng balaraw.
Hindi karawagan anak ang gagawin natin at pagtakbo, kundi umiiwas lang tayo sa gulo para sa ikabubuti ng pamilya natin. At syempre, pati ang pamilya ng mapapangasawa mo. Sa haba naman ng pagpapaliwanag ni Atan sa anak, ay mas nangibabaw pa rin kay Noriel ang pagkamaako ng isang lalaki. Sabay salita niya lang, "Pero tay, ayaw kong umalis ng Mindoro. Dito ako sinilang At dito na ako lumaki. Hindi ako tatakbo o aalis dito. Dahil lang sa mga salot na nila lang na yan. At galit pa rin ako sa kanila dahil sa ginawa nila sa kapatid ko. Pati yung ginawa nila ngayon. Kung ayaw mo nang makipaglaban tay, ako ang haharap sa kanila." Tigas ng pride ni Noriel sa harapan ng kanyang ama. "Anak, ano ka ba?" Salita naman ni Atan, sabay medyo naipiga ni Atan ang pagkakahawak niya sa balikat ng kanyang anak dahil sa pagpigil niya dito. Ngunit sa inis naman ni Noriel, dala ng emosyon nito, ay natabig na niya ang kamay ng kanyang ama na nakahawak sa balikat nito sabay talikod at bigkas niya ng, "Hindi ako aalis ama. Makikipaglaban ako sa kanila pag nagkaroon ako ng pagkakataon." Salita nito na nag-uumapaw ang pride sa sarili bilang isang lalaki. Sabay lakad na nito papunta sa kanilang bahay. "Anak! Anak!" Bigkas pa ni Atan na parang gustong habulin ang kanyang anak. "Noriel! Noriel! Kinakausap ka ng ama mo!" Nang akmang hahakbang sana si Timot upang pigilan si Noriel. Bago pa man makalagpas si Timot sa tapat ni Atan, ay itinaas nito ang kanyang kamay upang pigilan si Timot. At salita niya ng, "Pare, hayaan mo na. Magbabago din yan. Nakikita ko lang ang sarili ko sa kanya noong mga panahong nasa edad ako na ganyan." Pinalagpas ni Atan ang gabing yun na hindi sila nagkaintindihan ni Noriel. Pero bilang ama ay nandun pa rin si Atan na umaalalay at pinagmamasidan ang kilos ng kanyang anak dahil nga sa binigkas ni Noriel na balak nito. Dumaan ng ilang araw noon na hindi nagpapansinan ang mag-ama kahit nga sa palaisdaan. Hinahayaan lang naman yun ni Atan dahil alam niya sa kanyang sarili na lilipas din ang di nila pagkakaintindihan ng kanyang anak. Pero dahil naman doon ay hindi nagsasabay ang mag-ama na pumunta sa palaisdaan. Laging nauuna si Atan minsan at minsan naman ay nauuna si Noriel. Hanggang sa isang araw, palabas na si Noriel na papunta sa palaisdaan nila ng mag-isa. Nang nakasalubong niya ang isang makalumang sasakyan. Kilala niya iyon. Pinadiwata ang sasakyan na ito. "Noriel! Noriel! Si Diwata! Nawawala! Hindi namin mahagilap kung nasaan!" Sa pagtigil ng sasakyan sa bintana pa lang nito, sa tapat ni Noriel ay sumigaw na si Esmeralda na nawawala si Diwata. Anong nangyari?" Walang ano-ano ay sumakay na rin si Noriel sa sasakyan. Sumama ito sa paghahanap kay Diwata at dun na sa sasakyan ipaniliwanag ni Esmeralda ang nangyari. Hapon nun, bago ang araw na yun, sa mga napagtanungan ni Esmeralda, di umano ay may nakakita pa kay Diwata na pinipilit isakay sa isa ring makalumang sasakyan na kasama ang 3 kalalakihan, pati ang driver nito. At dahil sa nagtatrabaho sa gobyerno ang ama ni Diwata, ay ipinaalam niya na ito sa mga kinauukulan. Ngunit di pa rin mapalagay si Esmeralda dahil nga sa mga naging karanasan din ni Esmeralda sa kababalaghan o sa mga ibang nilalang na nabubuhay, ay naisip niya na tuloy na baka nga aswang ang dumukot sa kanyang anak. Dahil sa nabalitaan niya rin ang nangyaring pamamaril sa bahay nila Atan. At dahil sa nobya ni Noriel si Diwata, naisip niya na konektado na ito sa mga nangyayaring kaguluhan sa pamilya ni Atan o sa lugar nila. Nung nasabi lahat yun ni Esmeralda kay Noriel, nagpuyos ng galit ito
at ang unang pumasok sa isipan niya ay si Senyor Feliciano. Tinanong ni Noriel noon kay Esmeralda kung alam nito kung asan nakatira si Senyor Feliciano. At sinabi naman yun ni Esmeralda na may halong pagtataka dahil hindi naman sinabi ni Noriel kung anong dahilan kung bakit si Senyor Feliciano ang hinahanap niya. Kaya't nung nasabi na yun ni Esmeralda ay pinili na ni Noriel na bumaba sa sasakyan. Dala ang isang gamit ni Diwata na hiningi niya kay Esmeralda, isang suklay, at sinabing hahanapin niya daw si Diwata. Yun lang ang mga iniwang salita ni Noriel. Pero nang mga oras na yun ay napagdesisyonan na ni Noriel na pumunta sa bahay ni Senyor Feliciano nang mag-isa at wala siyang balak ipaalam sa kanyang ama ang binabalak niya. Dahil kung sakaling tama ang hinala niya na si Senyor Feliciano na naman ang may pakana ng pagdukot sa kanyang nobya, makikipaglaban si Noriel sa lugar nila Senyor Feliciano nang mag-isa upang iligtas si Diwata. At sa araw nga na yun ay pumunta sa ibang bayan itong si Noriel upang hanapin ang lugar na nasabi sa kanya ni Esmeralda na lugar ng mansyon ni Senyor Feliciano. Pinagtanong-tanong pa ni Noriel noon kung saan ang mansyon ni Don Feliciano. Hindi naman nahirapan si Noriel sa paghanap noon dahil sa tanyag na mayamang tao sa bayan na yun, si Senyor Feliciano. At doon ay nakita ni Noriel ang ikta-iktaryang lupa na natatamnan ng iba't ibang klase ng puno. At pagmamay-ari daw yun lahat ni Senyor Feliciano. At sa pusod ng kakahuyan na yun ay doon nakatira ang tinatawag nilang si Senyor Feliciano. Inantay ni Noriel ang pagkagat ng dilim upang pumasok sa baluarte ni Senyor Feliciano. Pero hindi ito pumasok sa pinakaentradang daan ng lupain na yun. Kundi sa kakahuyan sumuot si Noriel. Pagpasok niya doon sa pagkagat ng dilim, dala ang talibong at suklay ni Diwata. Inilapag ni Noriel ang suklay ni Diwata sa lupa. Pagkatapos ay parang nagdasal ito at tinawag ang mga lalang sa kakahuyan. Mga engkanto ang tinawag ni Noriel sa kakahuyan na yun. Pero isang lalang lang nagpakita sa kanya nang biglang lumabas ang isang malaking nilalang na parang gawa sa bato ang katawan. Pero alam ni Noriel na nagsamateryal lang yun at hindi ito umiimik. Dahil sa inuutusan ito ni Noriel na tukuyin kung naroroon sa lupain na yon ang nagmamay-ari ng suklay na hawak nito. Ngunit ayaw nung sumunod sa kanya. Kaya naman, pinalabas ni Noriel si Kapwang Bulod pati ang dalawang gabay ng kanyang mutya. Doon ay parang nagimbal ang nilalang dahil sa hindi niya kaya ang tatlong gabay ni Noriel. Nilalang, hindi ka sasaktan ng aking mga gabay. Sagutin mo lamang ang aking katanungan. Hindi pa rin umiimik noon ang kaharap ni Noriel. Nang igalaw ni Kapwang Bulod ang kanyang palakol na kahoy, parang natakot ito sa hari ng engkanto ng kalikasan. Kaya't bigla namang pinulot nito ang suklay ni Diwata at pangungusap niya ng, "Hindi mo kayang taong may hawak ng may-ari ng suklay na ito." Ang sagutin mo ay yung tanong ko. Nandito ba siya? Nandito. Isang salita ng nilalang at bigla na lamang itong napukaw na parang isang abong itim na tinangay ng hangin. Pagkatapos ay bigla namang umalinsangan ang paligid. Kasabay naman noon ang paglabas ng mga kaluluwa sa kakahuyan. Ngunit nagulat na lamang si Noriel nang parang umuusbong yung lupa na siyang humuhulma sa katawan na espiritual ng mga yun upang magsamateryal. At nang mabuo ang mga ito sa pagsasamateryal sa pagkakakita ni Noriel sa mga lalang,
Mata lang ang meron sa mga ito. Walang bibig, walang ilong, walang tenga. Alam nyo yung clay na ginawang korting tao at linagyan lang ng dalawang mata? Ganun. Ang kaibahan nga lang ay may buhay ang mga ito at kasing laki ng normal na tao. Doon ay bumigkas si kapwang bulod ng, "Noriel, hindi kaya isa itong patibong para sa'yo?" Sa kabilang banda naman, sa gitna ng ikta-ektaryang kakahuyan, sa mansyon ni Senyor Feliciano, isang lalaki ang nag-ihip ng apoy ng isang nakasinding itim na kandila sa malaking bintana ng mansyon. Sabay salita niya ng, "Anak ng takapagmana, bata ka pa nga. madali ka lang bingwitin. Kagaya ng mga isda niyong alaga ng iyong ama."